Praise God. And good morning po. Yan. At sumayin nyo rin. Good morning. Yan. Yan. Praise God sa bagong Sunday muli. Now, yung project, again, sa nakapapansin nyo sa TV, sa mga nasa online kasi buo sa kanila. Yan. Pero sa TV po, yan, ano to eh, 55 ata or inches. Pero yung ginawa ko dyan, kinompress ko siya kasi iniiwasan natin yung sira. May sira kasi sa ibabaw, may linya sa gilid. So, kinompress ko siya para at least kahit paano makita nyo pa. So, by faith, by March, bago tayo magkaroon ng 90th year anniversary, may bago na tayong TV. Ngayon, yung sinasabi ni Sister Nona, 4 na non-smart TV. Bakit non-smart? Kasi hindi naman tayo nag-Netflix sa TV. Ang kailangan lang natin yung non-smart, yung parang monitor lang, salpa ka mo na HDMI, okay na. Pero, 40 inches yung bibil natin na 4 na piraso. Okay, so 2x2 bali siya. At ang mangyayari doon, 4x4 pala. So ang mangyayari doon ay pagkatabi-tabihin natin yon. Siguro dito siguro banda or dito banda sa kabila. We'll see kung paano natin ikakabit na nagkakasama sila. So para mas malaki yung graphics, mas malaki yung monitor na pwede natin magawa. Also, yun nga, by faith, kaya 30,000, kasi may mga wirings pa tayong bibilin, tsaka yung hub para sa TV na mapagsama-sama siya. Non-smart para mas mahaba yung buhay. Kasi yung mga ganyang smart TV, ano lang yan, 3 years to 5 years lang yan eh. Yung pag ginamit mo sa church na regular na ginagamit siya. And take note kasi, since sa church natin siya ginagamit, ang paggamit sa monitor kasi, ay hindi siya yung katulad sa bahay na pwede mong patayin anytime. Dito kasi, pag the whole service, sometimes maghapon pa, naka-on talaga siya. So kaya yung lifespan ng TV, pag smart TV siya, nasisira talaga agad. So anyway, and that's why yun yung bago nating project, yung mismong TV. So I hope and pray kung paano tayo naging united sa pag-produce ng bago nating speaker, we believe na magagampanan din natin at ma-accomplish natin yung para naman sa bago nating project. Amen? Okay, so bago po tayo magsimula, tayo po ay mananalangin muna. Let's pray. Let's all pray. Father, we thank you po sa umagang ito at salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na makapag-aral kami ng malaya muli ng iyong mga salita. And Lord, we are asking your blessings about isa. We pray for the Holy Spirit to guide us, to teach us, to reveal to us Jesus, and help us to understand itong pag-aaral namin regarding sa spiritual discipline, Panginoon. And Lord, tulungan mo po ng bawat isa sa amin na ngayong naka 21 days prayer and fasting kami. Special today, Lord, sa pang 14th day na. Salamat, Lord, sa pag-sustain mo, sa pagpapalakas mo, at sa pagbibigay ng mga revelations mo rin sa inyong mga anak. And today, Lord, we are asking that you'll provide yung mga fresh and new revelations para sa bawat isa at magkaroon ito ng applications sa aming lahat. And Lord, help us to train ourselves for godliness so that we can live a holy life, righteous, Lord, pleasing in your sight, Lord. At tulungan nyo kami, Panginoon, na mabuhay kami, Panginoon, not just na sa harapan ng mga tao na nagiging maayos kami, kundi, Lord, personally, privately, Lord, ay maayos kami mismo sa inyo, Panginoon. And Lord, patawarin mo po ang bawat isa sa aming mga nagawang kasalanan. Sinadya mo na hindi, Lord, cleanse us by the precious blood of Jesus and help us, Lord, to live for you. Thankful, Panginoon, sa araw na to. At maraming salamat po sa gagawin nyo sa aming buhay, Lord. Patuloy na mangusap ka po. Takpan mo ng banal na dugo ni Jesus ang bawat buhay namin, Lord, sa mga nasa online din ngayon. And even, Lord, I declare na pagpapalain mo po ang lahat-lahat ng mga anak mo naglagak ng oras, Panginoon, para purihin at sambahin ka sa araw na to, Panginoon. Today, Lord, as we listen to your words, Lord, help us na magkaroon kami ng receptive heart, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, ng magkaroon ng wisdom para ma-apply namin ang lahat ng ito sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat sa biyaya mo. And Father, I praise you and I thank you, Lord, for another week na kami ay makakapaglingkod sa inyo. And we glorify your name, just name we pray. Amen. Amen. So, ang topic natin is about spiritual discipline. So, marinig nyo pa lang yung word na discipline, parang bigat na nun, actually. Pero, sa maraming tao, pag sinabi kasing spiritual discipline, ang dating, parang ano ba, kailangan mo maging perfect. Kailangan palagi ka nagpe-pray, read the Word of God, nagsisimba ka palagi, naglilingkod ka sa Panginoon, para maging perfect ka ba?
Hindi po. Ang spiritual discipline is for direction. Amen? Sabihin nyo nga, direction. Okay? Hindi not perfection. Hindi tayo magkakaroon ng spiritual discipline para maging perfect tayo. Magkakaroon tayo ng spiritual discipline kasi gusto natin i-direct tayo ng Diyos. Amen? We want God to guide us every day. And so, by doing spiritual discipline, mas lalo nating nalalaman kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin at ano yung nais ng Panginoon na mangyari sa ating lahat. Okay, so Timothy chapter 4, verse 7, sabi ni Paul, have nothing to do with godless mates and old wives' tales. Yan, pansin nyo may wives' tales. Yan, kasi daw yung mga marites daw. Yung mga meneses. Pag nag-uusap-usap, maraming mga kwentuhan, maraming mga ano. Pero sabi doon, have nothing to do with that, okay? And sabi doon, train yourself godly. For physical training is of some value. Well, maganda naman ang physical exercise. Okay naman, may value siya. But, godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. So, yung spiritual discipline pala, or tinatawag na godliness, or you train yourself for godliness, hindi lang siya para sa ngayon. Para din siya sa future. So meaning, sinasabi mo, Lord, kaya ako magkakaroon ng spiritual discipline. Kasi Lord, concerned ako sa soul ko, sa spirit ko today, at sa spirit ko and sa soul ko sa susunod na panahon. Okay? Hindi siya yung parang one time, big time lang na Lord, tatanggapin ka sa buhay ko, Savior kita, ikaw yung Lord ko. Okay na yun, gagawin ko na lahat ng gusto ko sa buhay. Hindi siya ganon. Kundi pag sinabi mong spiritual discipline, nagdesisyon ka na magkaroon ng relasyon sa Diyos, therefore, habang nabubuhay ka, may relasyon ka sa Diyos. Amen? Dapat yun po yun. Meron tayong relasyon sa Panginoon. And one thing para mas mapalapit tayo sa Diyos is through spiritual discipline. Without discipline, wala mangyayari sa atin. Ano ba ang ibig sabihin ng discipline? Sabi ni Merriam-Webster, kilala niyo yun? Si Merriam-Webster. And sabi niya, discipline is doing the things that you need to do even if you don't want to. Okay? And daw, gagawin mo yung mga bagay na kailangan mong gawin kahit ayaw mo. Okay? That's discipline. Ayaw mo gawin, pero kailangan mong gagawin mo pa rin. Ang tawag doon, disiplina. Parang lang yan sa mga katrabaho. May gentong ngayong gising, di ba? Yung pagising mo ayaw pumasok, pero kailangan mo gawin. Ang tawag doon, discipline. Di ba? Yung mga papasok sa school, pagising nyo, ayaw pumasok, pero kailangan mo gawin, so kailangan papasok ka. Discipline siya kasi. Without discipline, hindi ka mag-grow. Okay? Ang sabi nga, every meaningful results in life comes through discipline. Totoo, di ba? Bakit lumalago yung mga business? May discipline. Bakit nagtatagumpay yung mga artista or mga nagtatrabaho sa ganito or may mga tagumpay yung mga ganitong careers? Bakit? Discipline. Bakit may mga matataas na tao o yumaman na mga tao na? Why? Discipline. All begins with discipline. May kilala ko, sabi niya, nag-start lang daw sila sa mga scrap. Alam niyo yung scrap? Yung mga, kunyari, sa mga, ang tawag sa ganun? Yung building, binubuo. Ang tawag sa ganun? Construction. Sa mga construction. Tapos, ang ginawa nila, lahat ng mga scrap, lahat ng mga hindi nagamit, mga natira ng mga constructions, kukunin nila yon, tapos bebenta nila. Bebenta nila. Hanggang sa, ngayon, sa Ayala Alabang na sila nakatira. Okay? So, nag-start sila sa gano'n, hanggang sa, ang naging business nila, nagpapagawa sila ng mga bahay, commercials, buildings, na pinapaupahan nila. Sometimes, binibenta pa nila. Naging gano'n na yung business nila throughout ng buhay nila, and mga senior na sila ngayon, at okay na sila. Stable na sila. Anong meron? Sabi nila sa akin, sabi yung lalaki, sabi niya, ang sikreto lang, discipline. Consistent discipline sa mga bagay-bagay na ginagawa nila. Meron pa isa, alam niyo yung Vita Coco? Alam niyo yung Vita Coco na coconut water? Yung kulay blue na binibili sa mga grocery. Yung kulay blue na Vita Coco ang pangalan. Coconut water siya. Yung may-ari nag-start lang din siya sa simpleng naisip niya, bakit kailangan pala natin ng buko araw-araw daw. Tama ba? Umiinom ba kayo ng buko? Yung fresh na buko. And why not ilagay natin siya sa sa isang lalagyan
na pwede mo siyang i-preserve everyday. Kasi ang buko, pag binili mo, kailangan mo siya i-consume that day. Within that day lang, mapapanis na siya kagad. So, ginawa niya, gumawa siya ng isang shape na litro, meron din maliit. At yun, binibili na natin sa market. At yung may-ari nun, kapatid nung sinasabi ko kanina. So kaya, discipline kasi. Kailangan natin ng discipline para magtagumpay tayo sa buhay. Ganun din sa mga atleta. Athletes train, students study, soldiers drill, tama? Pero lahat sila may discipline. After ng lahat ng yon, nagbe-benefit sila. Tama? Pag graduate ka, makakapagtrabaho ka. Pag nagkaroon ka ng career, naging disiplinado ka doon, nakapasa ka, and so on, magiging maayos yung work mo. And so on. Laging may training. For example, si LeBron James, 41 na, high flyer pa rin. So, ang lakas pa rin dumakdak, malakas pa rin maglaro. Siya daw yung bagong standard ng NBA ngayon kasi 41 years old. Ako nga, 36. Isang takbo lang na, hingal na. Ayun, nag-full court pa na takbo, tapos dadakdak pa. So, may something sa discipline nila. Okay, so now, sabi, in the same way, spiritual growth does not happen by accident. It happens by discipline. Amen? It happens. Para lumago ka, kailangan mo ng discipline. Without discipline, walang paglago. Spiritual disciplines are not legalistic rules. Tandaan niyo po yan, ha? Hindi ito rules na parang, ang legalistic naman ng church na to, kailangan maganto, kailangan maganyan. But they are loving rhythms that keep us close to God. Amen? Gusto niyo ba mapalapit sa Panginoon? Ilapit mo yung sarili mo sa Diyos. Paano? Spiritual discipline. Huwag kang mabubuhay at mamamatay nang hindi ka close sa Diyos. Yun ang problema ng mga tao. Kahapon pala, nagpapagupit. Ay, hapon ba yun? Kahapon nagpagupit ako. As yung barbero ko, si Lee, Becky kasi siya. Sabi ko sa kanya, Lee, sure ka ba kung saan ka pupunta pagkatapos mo mamatay? Hindi daw siya sure. Kasi Becky daw siya. Pero sabi niya, nagdadasal naman ako gabi-gabi, humingi ako ng tawad sa Diyos. Sabi ko, ibig sabihin, nagdadasal ka. Meron kang faith kay Jesus. Niniwala ka kay Jesus. Oo naman, syempre. Sa kanya ka nagpe-pray. Oo naman. Siya yung Savior mo. Oo naman. Naniniwala daw siya. Kaya lang, hindi pa rin siya sure. Bakit? Kasi deep within himself, alam niya, may problema siya sa Diyos. May atraso siya sa Panginoon. Oo, magpapatawad ang Diyos. Paano kung tuwing gabi lang siya humingi ng tawad, namatay siya umaga? O namatay siya ng hapon? Hindi siya nakahingi ng tawad sa Diyos, hindi yari na naman siya. Naiintindihan niyo yung point ko? Without proper discipline, wala tayong malapit na relasyon sa Diyos. Parang blanco ka lang, parang palutang-lutang ka lang sa mundong to, after ng buhay dito, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Spiritual discipline keeps us close to God so that when time comes, kunin ka ni Lord, kukunin ka talaga niya at dadaling ka sa Kanya. Bakit? Kasi close tayo, halika na. You're going home, halika na. Hindi yung parang, saan nga ba ako pupunta after ng buhay na to? Okay, so, kailangan ng spiritual discipline. Bakit? Una, spiritual disciplines trains us for godliness. Yung sinatawag na maka-Diyos, di ba? Yung sa panatang makabayan. Panata sa patawat ng Pilipinas. Maka-Diyos, makatao, makakalikasan, makabansa. Tama? Bago yung makabansa, makakalikasan, makatao, ano una? Maka-Diyos. Paano ka magiging maka-Diyos? Spiritual discipline. Paano daw? Discipline shapes who we become or who you become. Kung sino tayo, dahil yung sa discipline na meron tayo. Bakit daw? Godliness requires training. Bakit? Sabi ni Paul, train yourself to be godly. I-train mo yung sarili mo na maging godly. Hindi pwedeng hindi. Ngayon parenting kasi kami, since nag-aaral na si Shemi, medyo may pressure sa amin ni Rich. Kasi special class pilot section. Na para bang pag pinabayaan namin yung pag-aaral niya, baka mawala siya doon. Mapunta siya sa lower section, mabully. Ang dami naisip agad no? So, ngayon kasi, pilot section sila, kung kailan malapit na matapos yung school year, nagkakaroon ng mga kaso-kaso sa section nila. May nabunot, nung Fridays, umiyak siya kasi inatak daw yung ulo niya, yung buhok niya, nauntog sa pinakakanto ng upuan. So, medyo, sabi ko parang,
siyempre bilang magulang, parang ayaw natin nang masaktan yung mga bata. And everyday, pinagpe-pray din natin yun. Pero, part ng discipline, kailangan pagdating sa bahay, turuan mo ng turuan. Diba? Turuan mo siya ng turuan para maging maayos. Kasi, kung sino siya sa labas, galing yun sa loob ng bahay. So, sabi, si Shem, hindi siya nangaaway. Hindi siya umaano yung gumagante. Pag sinaktan siya, hindi siya lalaban. Sabi ko, turuan ko kaya ng self-defense to. Discipline, no? Para pag kaya lang baka naman principal na kami. So, may ganong part. Pero how to train yourself to be godly? Sa Word of God pa rin. Babalik at babalik ka pa rin sa salita ng Diyos. There are times na gusto niya mag-tablet, pero bago yan, isang chapter ka muna. Isang chapter ka muna ng Bible. Kahit di niya pa ganun nauunawaan, at least nababasa niya. Ang mahalaga doon, masanay siya na natatrain siya for godliness. Ganon din tayong lahat. We are to train ourselves to be godly. Paano? Sabi, spiritual maturity is developed, not downloaded. Di ba? Alam niyo ba, gusto kami ni Dims kahapon, ang gulo ng DepEd, binigyan tayo ng SDO, ng permit to campus ministry. Tapos, naglabas ng bagong memo, bawal daw ang ang gulo, no disruption policy. So parang, ano ba talaga? So magka-campus ministry ba kami o hindi? Kasi may permit tayo to do campus ministry and that same person, naglabas siya ng no disruption policy. So, ang gulo. Parang di tuloy maintindihan. Kasi daw, sa Muntinlupa, bagsak daw ang DepEd when it comes to learnings. Parang, yung comprehension, paano kasi puro download lang mga bata ngayon, lalo sa mga AIs, ChatGPT at kung ano-ano. So parang wala talaga ang baba ng education sa Muntinlupa. So sabi nila, mag-focus ngayon sa academics. Focus sa academics, pero alam niyo ba, ang sekreto talaga ng matagumpay na pag-aaral sa Word of God. Sabi ko nga praise God, salamat sa Panginoon, natutunan na siya may magbasa ng Bible muna, bago yung ibang bagay. At dahil doon, nag-improve agad, naging mabilis yung pagbabasa niya. Sa klase, hindi na siya yung, tawag yun, balik-aral. Aral program. May aral program na tinatawag na kapag hindi makabasa yung estudyante, iiwan after uwian, mas maaga pa uwiin yung iba, the rest may iiwan para mag-aral ng pagbabasa. So siya, may praise the Lord, di siya kasama doon. Alam niyo kung bakit? Kasi maaga namin siya train na magbasa. At sa Bible mismo. And nakaka-amaze doon, mabilis ang progress ng bata pag Bible ang binabasa. So kaya sabi ko, dapat kasi itry na ng DepEd, ng CHED, lahat ng school sa buong mundo, itry na nila ang salita ng Diyos talaga. Kasi doon naman talaga galing ang lahat. Ang problema, nilalayo ang mga estudyante sa salita ng Diyos. Tapos may subject na values, ESP. Gusto nila maging mabait yung mga bata, wala namang moral yung tinuturo. May moral ba ang mathematics? May moral ba ang science? May moral ba ang... Di ba? Asan ang moral? Nandun sa salita ng Diyos. Ang moral groundings and moral standard ng Pilipinas, to tell you the truth and for your information, ay galing sa 10 Commandments ng Bible. Tapos, kaya nga tayo may panata sa watawat na makadiyos. Kasi nga, hawak-hawak ng salita ng Pilipinas, ng government natin, ng institution natin, constitution pala natin, ang salita ng Diyos. Yung 10 Commandments. Tapos layo doon. And that's why hindi magkakaroon ng maturity, hindi magkakaroon ng growth, ang spiritual na buhay ng mga tao, kung lalayo tayo ng lalayo sa salita ng Diyos. The only way for us to grow, to mature, to keep ourselves closer to God is through the Word of God. Amen? Sabi nga, desire without discipline leads to disappointment. Parang ganito lang yan. Gusto nyo ba magbasa ng Bible? May desire ba kayo magbasa ng Bible? Wala? Sige, uwi na tayo. Hindi, seryoso. Gusto nyo ba magbasa ng Bible? Ano problema natin? Hindi natin maintindihan. Pero gusto nyo. Ganito yung tanong dapat. Gusto nyo bang maintindihan ang salita ng Diyos? Gusto nyo? Basahin nyo. Yun yung discipline. Okay? Yung desire, gusto natin na magbasa. Gusto natin yung maintindihan. Pero yung discipline, umpisa mong basahin. Without discipline, disappoint ka lang. Diba? Kasi kahit pag gusto mo, di mo naman ginagawa, wala rin. Okay?
Sabi nga, discipline forms Christ-like characters. Alam niyo ba yun? Sabi ng Romans 8:29, For those He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Ang design ng Diyos sa atin, na mga naniwala, manampalataya sa Panginoon, maging katulad tayo ni Jesus. Ma-conform tayo sa image of Jesus. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na maging katulad ni Lord yung character natin kay Jesus. Gusto ng Diyos na yung character natin, yung attitude natin, maging katulad ni Jesus na humble, gentle, loving, forgiving, giver. Di ba parang makikita mo dito na sa Jesus, kung ano yung attitude, character na meron siya, yun yung nais ng Diyos na mangyari sa atin. Kaya lang, paano tayo magiging ganun kung hindi natin siya nakikilala naman? So, through proper discipline, or spiritual discipline, mas nakikilala mo sino ang Diyos, mas nakikilala mo kung anong meron siya, at paano siya nagdedesisyon, paano siya nag-react sa mga ganito, nakukuha natin yun. And through reading the Bible, dun yun lang malalaman yun. Without reading it, sayang. Alam nyo, may sino ba yun? Nalimutan ko yung name. Pero ang sabi niya, a thorough study of the Bible is better than a college education. Okay? Sabi niya, a thorough study of the Bible is better than a college education. Pag alam mo ang salita ng Diyos, mas better pa yan kahit anong degree tinapos mo. Promise. Proven and tested yun. Kahit gaano kalaki ang tinapos mo sa mundong to, pero kung wala kang alam sa salita ng Diyos, wala kang dating sa Diyos. Kaya napakahalaga, kahit ano pang marating mo sa buhay, alam mo dapat ang Word of God. Alam mo dapat ang salita ng Diyos. Bakit kay rami ng tahanang nawasak, pusong nasugatan, pamilyang nagkawatak-watak? Bakit maraming ganon? Broken families. Bakit? Kasi wala yung prinsipyo na galing sa salita ng Diyos. Kung godly yung tatay, magiging godly ang lahat. Kung godly yung lalaki, magiging godly ang lahat. Kasi yung lalaki yung leader. Kasi without proper na discipline para maging godly ang isang tahanan, masisira lang ang lahat. Kaya ano nangyayari? Sino naapektuhan? Yung mga anak. Anong dapat natin gawin? Turuan yung mga anak na maging godly sila so that yung next generation hindi na matutulad sa nangyari sa kanila. That's why we need discipline para maging katulad natin sa Jesus. Yung character, yung attitude, yung principles natin, yung mga desisyon natin sa buhay, maging katulad ni Jesus. Amen? Sabi ba, fruit grows over time. Totoo? Di ba? Hindi naman tayo Jack and the Beanstalk, nagtanim ka ngayon, bukas puno na. It grows over time. So, kailangan natin ng time. Sabi nga, meron kante, good things takes time. All good things takes time. Walang tsambahan na parang, biglang swerte. Hindi ganun. Lahat ng mga mabubuting bagay, it takes time. Ganun din sa bunga. In order na maging katulad tayo ni Jesus, dapat meron tayong pag-take ng oras para sa Kanya. Nami-miss ko na nga si Lola Ignay. Si Lola Ignay, lola ni Jenjen. Ang regret niya sa buhay ay kung kailan siya lumabo na yung mata, kung kailan humina na yung pandinig, kung kailan mahina na yung tuhod niya, di na siya makalakad ng mabilis, di na siya makatayo ng matagal, saka siya nagkaroon ng desire sa salita ng Diyos. Kung kailan, na siya, nasa 90s na siya. Hindi siya from 90s, 90 na siya, 94 na siya. Pa 95 na ba no? Pa 95 na this April. Kung kailan siya tumanda, doon siya nagka-desire na kilalanin si Lord. At kung kailan siya naging ganon, saka siya mas naging malapit sa Diyos. Aantayin niyo pa ba na dumating tayo sa ganon? Dumating kayo sa buhay na mahina na yung pandinig mo, hindi ka na makapagbasa, hindi mo na ma-recognize yung mga tao, yung memories mo nag-fade na, saka mo palang kikilalanin ng Diyos. Ngayon pa lang na kaya mo pang magbasa, kaya mo pang makarinig, kaya mo pang gumalaw, maglaan ka na ng oras para sa Panginoon. Be godly. God is more concerned with who we are becoming.
than what we are doing. Hindi concerned si Lord kung gaano karaming ginagawa mo. Kung mas concern ang Diyos kung sino ikaw, kung paano ka nagiging, kung sino yung nagiging ikaw. Ano yung nangyayari sa attitude mo? Ano yung nangyayari sa ugali mo? Sa ginagawa mo? Kasi marami tayong mga actions na sometimes hindi naka-align sa ating mga attitudes, sa ating mga characters. And we need discipline para mas maging maayos tayo. Sabi pa, discipline protects our spiritual health. Sabi ng Bible, Proverbs 4:23. Basahin natin lahat. 1, 2, 3, go. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Oh, di ba? Guard your heart. Sabi mo sa katabi mo yan, guard your heart. Guard your heart. Kung ano yung magiging direksyon ng buhay mo, dahil dyan sa puso na yan. Di ba? Kaya gwardyahan mo yung puso na yan. Ingatan mo yan. Proper spiritual discipline protects you. Napoprotektahan tayo pag meron tayong proper discipline or spiritual discipline. Sa mga mag-asawa, advice, Proverbs 3, 4, 5, try nyo. Mabigat. O, tuloy nyo hanggang 7. Doon pa lang sa mga yon, Proverbs chapter 5 pa lang, sabi doon, huwag kang iinom sa fountain ng iba. Okay? I-enjoy mo yung sarili mong fountain. Ibig sabihin, speaking sa asawa yun. Huwag kang iinom sa fountain ng iba. O doon pa lang, magagwardyahan ka na. Pag meron kang prinsipyo ng salita ng Diyos, magiging maingat ka sa puso mo. Kasi yung puso natin, sinabi ng Panginoon, yan yung pinaka-sinungaling, pinaka-deceiver, pinaka-laman, taguan ng mga kasalanan. So marumi talaga ang puso. Whether literal o physical o spiritual, madumi talaga ang puso. Kaya kailangan niya ng panlinis. Ano yung panlinis? Sa Ephesians chapter 5, the washing water of the living Word of God. Yun yung panlinis, yung salita ng Diyos. Kaya para maprotektahan ang ating puso, kailangan ng spiritual discipline. Pangalawa, spiritual discipline position us to hear God. Amen? Yan. Kaya ngayon, 21 days prayer and fasting, mas clear ang boses ng Lord kapag nag-fast ka. Kasi empty eh. Empty tayo kapag nag-fasting tayo. So, mas madaling marinig ang boses ng Panginoon. Mas madaling malaman kung ano yung gusto niya sa buhay mo. Mas madaling malaman kung ano yung direction, yung guidance ni Lord, yung gagawin mo, and so on. Bakit? Kasi may spiritual discipline. Pinoposisyon ka para marinig mo yung boses ng Diyos. Why? Clarity comes from consistency. Mas consistent kang marinig si Lord, mas consistent mo siyang kinakausap, napapakinggan yung salita niya, mas nagiging malinaw kung ano yung boses niya. Bakit daw discipline positions us to hear God's voice? Paano? By seeking God early. Sa umaga. Yung pagising mo sa umaga. Yung unang gising mo. Sabi ni David, Psalms chapter 5 verse 3, listen to my voice in the morning, Lord. Each morning I bring my requests to you and wait expectantly. Nakakatawa yung part na expectantly. Ibig sabihin, he knows that God answers prayer. Amen? Alam ni David, sumasagot ng prayer ang Diyos. That's why when I ask for requests, meron akong inaabangan na sagot galing sa Diyos. You wait expectantly upon the Lord. So each morning, by seeking God early, para maposisyon ka, mapakinggan yung boses ng Lord, sa unang gising mo, bigay mo na sa Panginoon. Sabi nga, Jesus withdrew to pray. Di ba? Si Jesus din. Ang aga ni Jesus gumising. Very early in the morning, early na, very pa. While it was still dark, madilim pa, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place. Sa iba, lonely place. Sa iba. Or solitude. Solitary place. Where he prayed. So, si Jesus, alam niya, ng sekreto ng lahat ng kapangyarihan para sa buong maghapon, prayer. Una, sa umaga. And sabi ba, discipline sharpens spiritual sensitivity. Mas nagiging sensitive tayo pag meron tayong spiritual discipline. By the way, ano ba mga spiritual discipline? Prayer. Reading the Word. Meditation. Worship. Or praise pala na magiging worship mo.
Fellowship. Pakikisama sa mga gantong gawain or mga kapatid natin sa Panginoon. Those are some disciplines dapat natin ginagawa na dapat normal na sa atin. Sabi nga, para malalo ka maging sharp yung sensitivity mo sa galaw ng Panginoon, sa boses niya, sa pagkilos niya, kailangan natin to. Sabi, solid food is for those who are mature, who through training have the skills to recognize the difference between right and wrong. Pag spiritual discipline ka, alam mo na kagad kung ano yung mali sa tama. Alam mo na kagad yung galing sa Panginoon sa hindi. Nalalaman mo na kagad kasi nag-i-increase yung discernment. Nag-i-increase yung wisdom ni Lord sa'yo. Senses trained by practice. Dahil lagi mo siyang ginagawa, lagi mong kausap si Lord, lagi ka nakipag-usap sa Kanya, nakipag-ugnayan sa Kanya, nagiging madali na lang sa'yo na malaman kung ano yung gusto ng Panginoon, kung ano yung nais niya mangyari sa araw na to, ano yung tama sa mali. Kaya mo agad i-distinguish. Ito bang decision ko ay galing sa Panginoon? Ito bang decision ko ay pagpapalain ba ng Diyos o hindi? Ito bang papasukin kong company, a-applyan kong career, and so on and so forth? Pag galing sa Panginoon yan, bibigay niya agad sa'yo. Sige, ipe-prepare ni Lord beforehand. Alam nyo, pag nagbasa kayo ng Deuteronomy, may Bible ako maliit, yung ESV. Bigay ni Kaya yun eh. Nasa Deuteronomy ako doon. Yun na lang yung book na hindi ko pa nababasa doon. Nilas ko siya kasi. Yung book ng Deuteronomy na lang. Lahat nabasa ko na, 65 books, except yung isa, yung book of Deuteronomy. So nasa Deuteronomy chapter 6 na ako. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung 5 chapters na binabasa ko, may na-realize ako kagad. Sabi ko, ang galing ni Lord, kasi may mga land na napapasok yung Israelita habang nag-travel sila sa wilderness. For example, yung Moabites, yung mga Ammonites, at saka yung Edom, mga Edomites. Nung dadaan ng mga Israelita doon, galing sa Egypt, di ba? So lumabas sila ni Egypt. Sabi ng Panginoon, pag dadaan kayo dyan sa land ni Edom kasi, pwede kayong bumili, bayaran nyo sila, bibili kayo ng pagkain, ng tubig, bayaran nyo sila. Okay? Pero wala kayong ika-conquer, ha? Okay? Wala kayong kasakupin na lupa dahil hindi yan sa inyo. Binigay ko yan para sa kapatid, sa ano nyo. Kumbaga, ninuno nyo yan, kamag-anak nyo yan, hindi nyo pwede galawin yan. Tama? Bakit daw? Kasi sino ba si Iso? Sino si Iso? Sino si Iso? Kapatid nino? Ni Jacob. So, hindi nyo pwedeng galawin yan. Okay? Tapos, dumaan naman sila sa mga Moabites, Ammonites. Sino yung mga yun? Kaninong ano yun? Angkan yun? Anak ni Lot. Sabi ni Lord, huwag niyong gagalawin yan. Huwag niyong ika-conquer yan. Kung may kailangan kayo, bayaran niyo sila ng pera. Bayaran niyo ng kung may pagkain kayo bibilin o tubig, bayaran niyo. Tapos daan lang kayo. Walang makikipag-away. Ang ganda ng command ni Lord. Tapos, there are some parts, like for example, si Sihon, tsaka sino isa? Tapos sabi ni Lord, pwede nyo sila i-conquer. Sige, ubusin nyo hanggang sa mga lalaki, babae, mga hayop, mga bata, lahat, ubusin nyo. Pinapa-wipe out ni Lord yung mga Amalekites. Ngayon, mapapansin mo, sabi ko, Lord, ang galing kasi ang Diyos talaga, may mga bagay na hindi siya bibigay sa'yo. Tama? May mga bagay na hindi para sa'yo, kaya hindi ibibigay sa'yo. Pero may mga bagay na para sa'yo, beforehand, ipaprepare na ni Lord, sabi niya, beforehand, sige, i-conquer niya na yan kasi binigay ko na yan sa inyo. May mga bagay sa buhay natin na hinanda na ng Panginoon, ika-conquer mo na lang. Na-prepare na ni Lord, ika-conquer mo na lang. Pupuntahan mo na lang at kakonquer mo yung land na yon. Para sa'yo yun. Ibig sabihin, may mga pagpapala ang Diyos talaga sa ating buhay na para sa atin naman talaga sana. Kaya lang, tayo yung may walang disiplina. Pinapakuha na sa'yo ni Lord, ayaw mo naman. There are some parts pa, sabi na sa Deuteronomy, may time doon na sinabi ni Lord, hindi ko na kayo sasamahan. Naalala niyo yun? Although binanggit yun sa Numbers, binanggit din kasi, ni-rewind ni Moses Deuteronomy. Hindi ko na kayo sasamahan, bahala na kayo. Tapos, etong mga Israelita, sumugod pa rin. Ano nangyari? Natalo sila. Diba? Gusto nila pumunta sa Promised Land. Hindi pa nga pwede. Wala si Lord eh. Sa ano naman matutunan nyo doon? Huwag kang pupunta sa lugar na hindi mo kasama si Lord. Kaya spiritual discipline, ano nangyari?
Nasa-sharpen yung sensitivity natin. Nalalaman natin kung ano yung mga bagay na pag pinuntahan ko ba to, kasama ko ba si Lord o hindi? Pag ginawa ko ba to, kasama ko ba si Lord o hindi? Pag ito ba tinanggap ko, galing ba talaga sa Panginoon to o hindi? Spiritual discipline sharpens your sensitivity so that hindi ka mapapahamak sa mga desisyon mo sa buhay. Amen? Ano ba? Prayer, fasting, and the Word, refine discernment. Kung gusto natin mas lalong mag-increase yung discernment natin, malaman natin kung ano yung tama sa mali, then pray, fast, and read the Word. Okay? Sabi, bakit daw? Because noise drowns out God's whisper. Tandaan niyo po, may mga iba't ibang klase ang boses ng Diyos sa Bible. At isa sa mga boses niya, yung favorite ng lahat, yung still small voice. Kagaya ng boses na narinig ni Elijah. Dumindol, pero wala dun si Lord. Yeah? Nagkaroon ng whirlwind, pero wala dun si Lord. Pero bigla may nagsalita, still small voice. Yun yung narinig ni Elijah. And sometimes, yung still small voice na yon, yung whisper ni Lord, hindi mo marinig kasi sobrang daming ingay ng puso at ng isip mo. That's why you need to be still and know that He is God. Amen? The more we practice listening, the clearer God speaks. Parang sa music lang yan. By the time na binigyan ako ng Lord ng gift sa music, nang pinagaling niya yung tenga ko, kakapractice ko ng makinig ng music. Nade-determine ko na kung ano yung tunog ng bass guitar, kung ano yung tunog ng guitar, ng electric guitar, ng acoustic. Makikinig ako ng buong full band na music, kaya kong himay-himayin kung ano yung drums, ano yung part ng boses, ano yung alto. Kakapakinig ko ng kakapakinig. By through training, practice, consistent practice, hindi ko na nabilang, pero sa lagpas 20,000, 30,000 na siguro yung mga songs na napakinggan ko. And from there, hindi ko na kailangan ng iPads or mas papatugtog. Kasi kaya ko magpatugtog sa mind ko ng kusa. Diba? Sa kotse, pag nag-drive, yan, minsan ino-off ko na siya. Kasi ayoko yung tugtog, pang Pasko pa rin. Hindi na Pasko. Diba? Papatugtog na lang ako sa isip ko. Through training, nagagawa yon. Ganon din sa spiritual discipline. The more you do it, the more you practice listening to God, mas lalo nagiging clearer sa iyong lahat. Pangatlo, discipline aligns our will with God's will. Amen? Gusto natin ng alignment eh. Kailangan na maging align tayo sa kalooban ng Diyos. Through proper spiritual discipline, doon lang natin masasabi, Lord, not my will but yours be done. Amen? Gaya ni Jesus. Hindi yung kalooban niya, kundi yung kalooban ng Ama. And for us to know God's will, we need spiritual discipline. Bumalik tayo sa Panginoon. Discipline helps us surrender daily. Tama? Ito, di ba? Mag-i-spend ng time kay Lord o hindi? Mag-i-spend ba ako ng time kay Lord o hindi? Yan, nasa iyo yun eh. Discipline. Pero the more you spend to choose to surrender, Lord, mag-i-spend ako ng time sa iyo. That's proper discipline. A compass works only when it is properly aligned. Tama? Walang kwenta ang compass kung di siya pupunta ng north. Kahit anong ikot mo, lagi nasa ibang direksyon, ligaw ka noon. Kailangan lagi siyang nasa north para magamit mo siya ng tama. Okay? Ganon din. Ang spiritual compass natin si Lord, Godward dapat lagi. Okay? Pag Godward ang direction mo, ibig sabihin, papunta ka lagi, papalapit ka palagi sa Panginoon. Pangatlo, last, spiritual discipline sustain us through life. Masusustain ka sa Christian life mo without being burned out. Tandaan niyo po ito kapag lagi kang nababurn out, kulang ka sa spiritual discipline. Ulitin ko, kapag mabilis at lagi kang nababurn out, kulang ka sa spiritual discipline. Ulitin ko ulit, pag madalas at madali at mabilis kang ma-burn out, kulang ka sa spiritual discipline or wala kang spiritual discipline. Mag-e-echo yan. Discipline, discipline, discipline. Okay? Bakit daw? Discipline gives endurance. Discipline produces spiritual strength. Amen po? Gusto niyo lumakas? Balik sa Panginoon. Bakit? Those who trust in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. One thing na ma-realize mo, sino mga si Rapi tumatakbo, no? Sino na nag-jogging na dito?
Nag-jogging kayo? Si Julius, nag-jogging daw. Yan. Anong meron kapag first day, jogging, jog ka, no? Ang bilis mo hingalin. First day pa lang eh. After 10 days, ano mangyayari? Na consistent jogging. Kung compare mo yung 10th day mo sa first day mo, ano meron? Ano meron? Mas malakas ka na nung 10th day. Hindi ka na mabilis hingalin. Bakit? Nasanay na yung katawan mo sa system ng pagtakbo or pag-jog. Tama? Sa spiritual discipline, anong ginagawa niya? Nagpo-produce siya ng strength. So habang nag-i-spend ka ng time daily sa Panginoon, nag-i-increase yung strength mo. Kaya hindi ka mabilis mapagod. Hindi ka mabilis ma-burn out. Amen? Kahit anong dami ng ginagawa mo sa Panginoon, kasi yun din yung dami ng ginagawa mo sa pagluhod mo sa Diyos. Yung tagal na binibigay mo sa presence ni Lord, ay yung mas matagal pa sa ginagawa mo para sa Panginoon. Whether ikaw ay sumutugtog, sumasayaw, kumakanta, at kung ano mang ginagawa mo, hindi ka basta-basta nababurnout. Bakit? Punong-puno ka ng presensya ng Diyos. Ang isang Kristiyanong mabilis ma-burnout, kulang sa presensya ng Diyos. Kulang ka sa babad. Kaya pag lagi ka na-burnout, ang bilis mo mapagod, ay, balik ka dun sa presence ng Lord. Dun sa presence na pwede kang maging still, pwede kang maging fix yung puso mo sa Kanya. Uy anak, masyado ka na nagpapakapagod dyan, kumalma ka. Anong problema natin mga tao? Habol tayo ng habol sa mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos. Tama ba? Totoo, di ba? Habol tayo ng habol sa mga bagay na lalo nagpapalayo sa atin sa Diyos. Yun yung pinakamasakit na reality. Walang masama sa pera, walang problema dyan. Ang masama, yung love of money. Sabi ng Bible, the love of money is the root of all evil. Walang problema sa money. We need money. We need yung salapi. Kailangan natin yan to run the gospel. But there's no problem with that. But pursuing money alone, yun yung sinasabi ni Jesus, you cannot serve two masters. You cannot serve both God and money or mammon. Walang problema doon. Kung habol ka ng habol dyan, problema yan. Dapat matutunan natin 3 words. Blesser, blessing, blessed. Nasaan tayo doon? Saan tayo sa 3? Blesser, blessing, blessed. Saan tayo? Blessed. Okay, yung bless. Tayo yung bless ng ano? Ng blessing. Nino? Ng blesser. Ephesians chapter 1, verse 3. May blesser. Sino yung blesser? Si Lord. Siya yung merong blessing. Nabibigay sa ating mga blessed. Tama? Ang problema natin, hinahabol natin yung blessing. Dapat ang habulin mo yung blesser na merong blessing. Naintindihan niyo po? Nakagets niyo yung point? Ang problema ng mga tao, habol na habol sa blessing. Hindi makuha yung point na ang blessing galing sa blesser. Kung nag-trabaho ka, nag-apply ka ng trabaho, kailangan mo ng career or whatever, magtanong ka dun sa blesser. Siya ang mag-orchestrate ng company, na mag-interview sa'yo, ng boss, and so on and so forth. I-orchestrate niya lahat yun to your favor. Kung siya yung sinisik mo. Ang problema natin, seek tayo ng seek, dun lang sa blessing ng Diyos, isik mo yung blesser. Lord, I need you. Ikaw yung kailangan ko talaga. At kung ano yung bibigay mo, bonus na lang. Amen? Ganun po. Para di ka habol ng habol. Kaya tayo nang ihina, kakahabol mo ng kakahabol dun sa mga bagay na hindi naman dapat mong habulin. Habulin mo yung Diyos at hahabulin ka ng pagpapala niya. Amen? Ano ba? Sabi, disciplined believers don't burn out easily. Oh, di ba? Disciplined believers or Christians, hindi na ba-burnout basta-basta yan. Dito nga sa church, since magpaganto kasi maliit na church, ang disadvantage natin, pag worker ka dito, hindi pwedeng isa lang gagawin mo. Di ba? Check nyo yung mga kabataan din, di ba? Nagsusong lead dito. Maya-maya, nag-opening prayer. Maya-maya, nag-scripture reading.
sasayaw pa bigla. Tapos nasa multimedia, ang daming ministry. Minsan, nag-outreach na yan. Tapos pagbalik dito, practice naman. Iba-iba. Bakit? Kulang sa workers, kulang sa volunteers. Bakit daw? Pero pansin nyo, napapagod ba? Mga youth, napapagod ba? Napapagod pero pwede ipahinga yun. Tama? Pero tuloy pa rin. Amen? Di ba? Pansin nyo, nakakapagod ba? Pag burnout ka kasi, ang kailangan mo, dalawa. Tulog, tsaka tubig para maging fresh. Pag kulang ka sa tubig, nakakatuyot, nakaka-burnout talaga. Literal, pero pagbalik mo, matulog ka sa presensya ni Lord, uminom ka ng tubig ng buhay na galing sa Kanya, sa Jesus. Amen? Now, pangalawa, discipline anchors us in times of testing. Alam niyo po ba, without proper discipline, laglag ka kagad. Sabi ni Jesus, anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on a solid rock. Yung wise builder na tinutukoy. Sabantuan natin, di ba? Pag wise builder ka, you listen to Jesus and you do it. Pag foolish builder ka, you listen to God, pero di mo gagawin. Walang application. Kaya para kang foolish builder, nag-build ng bahay sa sand. Pag dumating yung baha, yung bagyo, boom, wasak. Pero pag solid rock, yung tinayuan ng bahay mo, kahit anong bagyo dumating, hindi ka magigiba. Bakit daw? Yung spiritual discipline, kahit anong pagsubok dumating, magpatong-patong man yan, okay lang. Bakit? Kasama ko pa rin si Lord. May discipline pa rin. Hindi para gumive up sa buhay. Bakit? May discipline ka kasing meron kang baon. Napaghandaan mo na yan. Alam nyo ba? Habang lumalago ka sa spiritual life mo, ganito dapat, habang tumatanda rin, marirealize, sabagay, mga kabataan sa inyo, habang tumatanda, marirealize nyo rin to, na ang problemang dumarating sa buhay ay paulit-ulit lang, iba't ibang version lang. Ulitin ko. Ang problemang mga dumarating sa buhay natin, paulit-ulit lang, pero iba't ibang version. Okay? Yung version 1 niyan, 10 years ago. Nung na-meet mo ulit, version 2 na. Mas mabigat na siya. Nag-upgrade, pero siya rin yun. Same lang din yung problem. Pansin nyo? Kaya lang, since napagtagumpayan mo yung version 1 niya, yung version 2, kaya mo pa rin pagtagumpayan? Yes! Bakit? Yung same God na nagtaguyod sa'yo, pinagtagumpay ka dun sa una, pagtatagumpayin ka pa rin ngayon. Amen? Amen po? Nakaharap na ba ng giant? Nakaharap na ba kayo ng giganteng problema? Paano patayin ang gigante? Sa pamamagitan ng bato. Kung paano napagtagumpayan ni David si Goliath, napagtagumpayan niya rin yung 4 na kapatid ni Goliath na higante. Sa years ng reigning niya as king, natalo niya yung 4 pang giants ng Philistine. Kaya si King Solomon, walang kaaway nung nag-reign siya as king. Bakit? Natalo na lahat ni David. Okay? Mapapansin nyo, kung kaya mo sa simula, napagtagumpayan mo sa simula dahil pinagtagumpay ka ni Lord, ano man yung mga kasunod pa, pagtatagumpayin kayo ng Diyos. Amen? Kaya ang spiritual discipline, it anchors you. Saan? Sa mga testings ng buhay. Magiging matatag ka pa rin kahit anong pagsubok mo na dumating kasi kasama po palagi ang presensya ng Diyos. Pinagtagumpay ka dati, nag-grow ka doon, mas matured ka ngayon, dumating man yung bagong pagsubok, mas matured ka na mag-respond at kaya mo siyang i-deal kagad. Bakit? Nag-grow ka na. Okay? Kaya congratulations kung napagtagumpayan mo yung dati, may bago ngayon, congrats na agad, makapagtagumpayan mo rin yan. Amen? Amen, 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 amen. Deep roots withstand strong storm. Ganun naman talaga sa mga puno eh. Mas malalim ang ugat, mas matibay sa ibabaw. Pero pag ang ugat ng isang puno, mababaw lang ang nahukay, pagdating ng bagyo, tumbak agad yun. Okay? Discipline also prepare us for greater responsibility. O, isa pa yan. Tanungin natin yung mga bata muna, or mga kabataan. Sa mga youth, meron ba kayong mga pangarap na magawa sa Panginoon? Like for example, nangyari yung nag-song lead kayo si Wena. Yan. Nangyari, Wena, nangangarap ka ba na umawit sa malaking
crowd. I mean, nakita mo ba sa pangarap mo na nagpapaawit ka sa libu-libong mga anak ng Diyos? No? Kung meron Darling check 3. Merong Wena check. May ganun. Parang nagpapaawit sa malaking ano. So yung nag-alaga sa kanila si Steph, nasa Leyte, nagpaawit yun last time sa sa Jesus Reign sa kanila. So from small beginnings to great result. Nangangarap ka ba sa ganun? Na soon gamitin ka ni Lord doon. Yan. Pangarap ni Nono yun dati. Tama ba, Neng? Naging pangarap mo ba siya na magpakanta sa malaking lugar? Sa Sunday, merong worship explosion sa City Hall. Naka-assign sa first batch yung Send the Light. Ang song leader nun si Nona. Yan. Siya ang worship leader nun. Kasama natin yung mga tambourine dancers ng mga Send the Light din dito sa Muntinlupa. May mga backups din, musicians ng Send the Light. So first time natin magpapaawit sa City Hall na may malaking crowd, malaking congregation. Okay? And pangarap lang yun before, pero kayang tuparin ng Diyos. Why? Because meron tayong spiritual discipline na prepare tayo for greater responsibility. Amen? Without spiritual discipline, kung hindi mo didisiplinahin yung sarili mo ngayon, hindi ka gagamitin ni Lord sa future. Every discipline na ginagawa mong pagtatanim ngayon ay ikakatapult ka niyan. Pag sinabing catapult, alam yung catapult? Yung naglalagay sa Asian War, yung bala yun nilalagay ng malaking bato, tapos pipitikin yon papunta sa kalaban. Binabato palayo sa mga walls ng mga kalaban nila. Yung spiritual discipline mo today, kaya kang ikatapult niyan sa future para maging mas lalo kang magamit ng Panginoon. Amen po. Nung bata pa ako, mga 4 or 3 years old ata ako noon. Siguro 4. Sinama ako ni Papa sa church anniversary. Bakit ko siya natatandaan? Kasi yun yung time na nag-preach si Papa, si Bishop, sa pulpit, tapos nakaupo ko dun sa harap. Tapos bata pa ako noon, maliit pa ako. Pero habang nag-preach siya, doon nag-start yung fire sa akin. Gusto ko maging ganyan. In the future, gusto ko maging ganyan. Kaya ang naging pangarap ko, maging pastor. However, dahil nga sa nagkaroon kami ng malaking problema, ayoko na magpastor. Kasi mga pastor yung sumira sa pamilya namin. Pero nung hinil ni Lord yung heart ko, na-prepare ako sa pagpapastor. And until such time na habang aral, discipline, na-prepare tayo ng Panginoon para sa mas greater na responsibility pa. Diba? And 2 years ago, inordain tayo as bishop. Pinakabatang bishop nga daw. Diba? And ngayon, as the lead ng buong Send the Light Ministries din, may malaking responsibility. Spiritual discipline will prepare you sa mas malaking bagay na gagawin ni Lord sa buhay mo in the future. Kung hindi mo siya sisimulan ngayon, walang mangyayari sa future. Sayang. Okay? Kaya sabi ni Jesus, if you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. Naging tapat ka sa maliit, pagpapalain ka sa malaki. Problema, sa maliit pa lang, di ka na naging tapat. Hahanapin ng Diyos sa'yo yun. Yung maliit na mixer nga, di ka naging tapat. Paano pag binigyan ka ng malaking mixer pa ng Panginoon? Yung maliit na gitara, di ka nga naging tapat. Paano ka bibigyan ng maganda? Naalala ko nun, yung mga instrumento namin ni Rod sa MH. by grace lahat, no? Pag tumutugtog kami, talagang by grace. Kung walang anointing ni Lord, walang sense. Pero dahil naging tapat sa maliit, pagtatapatin ka rin sa malaking bagay ng Panginoon. By faith, sa anniversary, magkakaroon tayong bagong mixer din. Dati, laptop lang. Ngayon, desktop na, madaming pang monitor. Bakit? Kasi naging tapat ka sa maliit. Pagtatapatin ka sa malaki ng Diyos. Dati, bike lang. Kami na ni Pastor Dan, nag-uusap kami. Pastor Dan, Pastor Hem. Ang pinakauna nagka-bike sa aming tatlo, si Pastor Dan. Pinakauna nagka-motor sa aming tatlo, si Pastor Dan. Pinakauna nagka-kotse sa aming tatlo, si Pastor Dan. Naging tapat kasi, naging tapat sa maliliit. So, usap kami ni Him, kailan ba tayo magkakaroon? Tapos nagkaroon kami hindi kami nag-bike agad ni Him. Nag-scooter kami. Yung scooter namin noon, mga 100 padjak. Oo, naalala na just yun. Yung kulay pa lang scooter ni Pastor Hem. 100 tadjak bago mag-start. Pawis na kami sa PL mo ni Pastor Hem. Hindi pa rin kami makauwi.
Pero from there, maging tapat ka lang, maging faithful ka lang sa maliit. Pagtatapatin ka rin ng Diyos sa malaki. Amen po. Amen. Spiritual discipline, it matters para sa greater responsibility. Sabi nga, God entrusts more to disciplined lives. Hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos kung hindi ka handa. Hindi pagkakatiwalaan ng Diyos ang isang taong hindi ready. Kaya i-ready mo muna, i-prepare mo yung sarili mo para pag binigay ng Diyos, handa ka. Mamamanage mo ng maayos yung resources na bibigay ng Panginoon sa'yo. Amen? Muscle is built in training, not in competition. Tama? Ano meron sa competition? Nandun na yung result. Tama? Pero yung muscles, natatrain yan. Kailangan i-build mo yan to training. Hindi magkakaroon ng maayos na katawan ng isang tao kung di siya magte-train. Ganon din. Diba? Hindi pwedeng yung sabi ni Risha, tatakbo ka kagad. 5 kilometers nga, di ka makatakbo ng, ng hinihingal. So, kailangan mag-training muna. Diba? Sabi ko, kasi gusto tumakbo rin. Hindi, mag-start ka sa lakad. Lakad muna. Training. We must train ourselves. Sabi nga, small daily disciplines lead to lasting spiritual depth. Amen? Yung mga small steps natin, small trainings natin. Kala mo wala lang dating yan? Kala mo walang na-accomplish yan? Meron. Laging meron na-accomplish yung mga bagay na yan. Diba, habang nag-aaral ka ng salita ng Diyos, the more you read, the more you learn, the more you study, ano nangyari? Mas lalong nag-grow yung spiritual life mo. And time will come, ma-realize mo, thank God, nagbasa ako ng Bible. Kasi yung mga pagsubok na dumating, hinanda ako ng Diyos. Amen? Mapapagtagumpayan mo yon kung na-prepare ka. Si Moses, kinailangan pa ng 80 years para lang ma-prepare siya to deliver the whole Israelites sa Egypt. Diba? Si David, at age 16 or 17, inanoint na as hari. Pero naging hari siya. Ang tagal pa. Kasi prepare muna yung heart niya bago siya i-anoint as king ng buong Israel. Si Solomon, ganun din. Dapat daw siya yung maging hari. Kaya lang, minauna sa kanya. Ngayon, tulad noon, yung kuya niya, si Adonijah. O dahil doon, namatay. Wala. Napatay din siya after nung naging hari na si King Solomon. In short, meron dapat tayong i-prepare sa buhay natin today so that magamit tayo effectively ng Panginoon. And wag niyong i-despise yung mga small steps na yan. Yung mga small beginnings, yung mga small daily discipline. Kasi lahat ng yan ay gagamitin ng Panginoon sa mga susunod na panahon. Amen? Sabi nga, again, spiritual discipline is not about perfection. Hindi para maging perfect ka. It's about direction. Gusto tayong i-direct ng Panginoon at nasa atin yon kung magpapadirect tayo. Amen? And that's why we need discipline. Mangyayari lang yon kapag sumuko tayo sa Panginoon. When we surrender yung buong buhay natin sa Kanya. Without surrender, without proper surrender, na Lord, ayoko na talaga, gusto ko na, i-try na kita. Sino sa inyo na-try na lahat ng 2025? Sa mga nasa online, kung na-try nyo na lahat yung buong 2025, pero di ka pa rin naging matagumpay, siguro kailangan nyo na i-try si Jesus ngayon. Kung wala ka pang Jesus. Sa mga wala pang Jesus, kung di mo pa na-try si Jesus, i-try mo na siya ngayong taon. And I'm gonna assure you, pagtatagumpayan ka ni Lord. Sa mga may Jesus na, kung di nyo pa na-try ibigay yung extra mile nyo sa Panginoon dati, try nyong ibigay yung extra mile nyo this year. And I'm gonna assure you, lalo kang pagpapalain, palalaguin, at palalakasin ng Panginoon this year. Amen po? Kaya, itry na natin si Jesus talaga. This time, Lord, itatry na kita. Gagawin ko na talaga yung gusto mo. This time, susuko na ako sa'yo. Hanggat punong-puno ka pa rin ng sarili mo, hindi ka makakasunod sa Panginoon. Naalala ko, nung sinabi ni Jesus, may mga lumapit sa Kanya, Lord, susunod ako sa'yo. Di ba? Naalala niyo sa Matthew, may mga lumapit kay Jesus, Lord, susunod ako sa'yo. Pero, papaalam muna ako sa magulang ko. Nasabihin ko muna sa kanila, magbibigay muna ako ng goodbyes bago ako sumunod sa'yo. Ang sabi ni Jesus, hindi ka makakasunod sa akin kung lagi ka nakatingin sa likod. Di ba? Hindi ka pwede mag-araro na nakatingin ka sa likod.
Lord, susunod ako sa'yo. Pero bago ako sumunod sa'yo, ililibing ko muna yung namatay kong mahal sa buhay. You cannot follow Jesus. Kung lagi ka pa rin nakatingin doon, ano sabi ni Jesus? Let the dead bury their own dead. Mag-move on ka na. Wala na. Wala ka na magagawa doon. Push forward. You cannot follow Jesus kung lagi ka nakatingin sa past. Kung lagi ka nakatingin sa nakaraan, sa dating ikaw. Tumingin ka kay Jesus ngayon. Amen? Tumingin ka sa Panginoon ngayon. Sumuko ka sa Kanya. Hanggat hindi mo na-encounter, na-experience si Jesus personally, hindi ka makakasunod ng maayos sa Kanya. Ang proper discipline, kailangan ng hunger. Kailangan ng thirst para sa Kanya. Ang spiritual discipline nangangailangan ng thirst and hunger for Jesus para magawa mo talaga siya. Kapag hindi mo pa rin ginugusto si Jesus hanggang ngayon, wala pa rin. Kaya kahit anong try mo ng try ng mga bagay na ganito, si ganyan, si ganon, kahit anong gawin mo, kung di yan si Jesus, hindi ka magtatagumpay, hindi ka masasatisfy. Because only satisfaction comes from the presence of Jesus alone. Wala nang iba. Amen po? Shall we all stand? Maaga pa naman. Shall we all stand? Pakidim nga ang ilaw. Yan. Paparanas ko sa inyo yung tinatawag na soaking or worship explosion. I mean, paparanas ni Lord sa inyo. May mga song tayong kakantahin, mga random songs ito. And yung mga message or lyrics niya, gawin nating personal prayer. Welcome mo natin yung presence of the Lord. Your presence, your glory, you're welcome here. All honor, dominion, Lord, please come in. We want you, we need you, we live to glorify your name. Once again, music team, samahan niyo ko. Your presence, your glory, you're welcome here. All honor, dominion, Lord, please come in. We want you, we need you, we live to glorify your name. Oh, we glorify your name. Glorify your name. Glorify your name above all names. Oh Lord, we welcome you. Your presence, your glory, you're welcome here. All of the sound of your voice, dominion, praise Him, praise Him. Lord, please come in. We want you, we need you, we live to glorify your name.
I'm living for this cause, and I lay down my life into your hands. I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand. I'm living for this cause. I'm living for this cause. I lay down my life. I lay down my life into your hands. Living for the truth. I'm living for the truth. You're the hope of the world. In you I stand. 'Cause all I want is, all I want is, all I want is you, Jesus. All I want is, all I want is you, Jesus. Come on, sing Him. Let us be your prayer. All I want is, all I want is you, Jesus. All I want, all I want, all I want is, all I want is you, Jesus. All I need is you, Lord. It's you, Lord. All I need is you. It's the cry of my heart, Lord. All I need is you, Lord. It's you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, my God. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. And I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. And it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. And it's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. And it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you. And it's all about you. It's all about you. All about you. All about you. It's all about you, Jesus. All about you, Lord. It's all about you. Oh, search our hearts right now, Lord. You're looking into my heart, into my heart. And I pray, Lord, that it's all about you, Jesus. You're looking into my heart. Oh Lord, search our hearts.
Search our hearts right now. If there be iniquities or sins or transgressions, remove it right now. Looking into my heart. Oh, into our hearts right now. It's all about you. Fill our hearts right now with your presence. Holy Spirit, fill our hearts with your presence. So that it will be all about you. It's all about you, Lord. You're looking into my heart. Into my heart. Fill our hearts with your glory, Lord. Fill our hearts with thanksgiving. Fill our hearts with your love, oh God. Praise the Lord. Fill our hearts. Oh, I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Oh, more than a song. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, Lord. It's all about you, Jesus. More than a song, Lord. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. I surrender. Hallelujah. Oh, praise you, praise you, praise the Lord. It's all about you, Lord. I'll bring you more than a song. Oh, we glorify your name. It's all about you. The Lord, give your praises to Him. Worship, 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 oh Lord our God. For His name is holy, holy, holy God Almighty. It's all about you, Jesus. Sing your praise, lift up your voice, sing your praise to Him. Give Him praise, give Him praise, ring aloud your praise. We deserve all the glory and honor. Hallelujah. Oh Lord, it's more than a song, Lord. Oh, I'll give you my heart, give you my soul, take full control. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Now give yourself the Lord. Surrender this love. Live for you alone. Every breath, every moment I'm away. Have your way, oh Lord. Lord, have your way in me. Give you my soul, Lord. Have your way in me.
fall down to the Lord. Let's fall down and surrender. Let us all bow our knees to the Lord. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. Oh Lord, we enthrone you, we fall down. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy. Yes, you are holy, Lord. And we cry, holy, holy, holy is the Lamb. So we fall down, Lord. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. Greatness of the greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Oh, we cry out, and we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lord. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Let the angels say, and we cry, holy, 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 and we cry, holy, holy, holy is the Lord. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy, 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 and we cry, holy, holy, holy. Hear your bride, O Christ. Hear your church, Father. Holy. Oh, we cry out to the Lord our God who is holy, 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 and we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lord our God. Holy, 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 is the Lamb. And we cry, holy, holy, holy is the Lord our God. And the one who sits on the throne, the Lamb of God. We cry out, holy to your name. Holy Spirit, fall down right now and fill this place with your glory as we worship you in spirit and in truth. Holy, holy, holy is your name. You cry, worthy.
proclaim that you are mighty, mighty. There is no God like you, and we worship you in spirit and in truth. We cry out, holy Lord, holy, you are so holy, holy is your name. You are worthy, worthy, that all the earth proclaim that you are mighty, mighty. There is no God like you, and we worship you in spirit and in truth. For the last time, we're saying, holy to the Lord our God. We give you our holy. You are holy, holy is your name, and you are worthy, worthy. Let all the earth proclaim that our God is mighty, so mighty. There is no God like you, and we worship you in spirit and in truth. Oh, we worship you, Lord. Father, we worship you in spirit and in truth. Oh, Lord, we worship you in spirit and in truth. Oh, we worship you, Lord, in spirit and in truth right now. Oh, worship the Lord our God. Hallelujah. Lord, for the gracious name, magnify the Lord our God, exalt his name. We exalt you, Lord our God. Hallelujah, hallelujah. Lift your hands to the Lord, lift your voices to the Lord and praise him, praise him. Worship the Lord our God in the beauty of his holiness. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory. Oh, majestic and holy, you are awesome in this place. Hallelujah. Glory to the Father, glory to the Son of God, glory to the Spirit of God. Hallelujah. Hallelujah to the great I am. We worship you, Lord, in spirit and in truth. We lift our voices to you, Lord. Hear the sound of heaven. Come on, sing in the spirit of the Lord. Sing to the Lord our God, making melodies in your hearts to the Lord. Hallelujah.
the sound of heaven in this place. Come on, worship Him. Sing in the Spirit of the Lord. Sing in the Spirit of the Lord. Lift your voice. Lift your voices. 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 Jesus, standing in the midst of us right now. Oh, you stand in the midst of your people right now, Lord. Touch your church. Jesus, touch your church right now. Holy Spirit, move in power. Hallelujah. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. And you're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow right now, Lord. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surround us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surround us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surround us. You're the reason we came. You're the reason we came to encounter your love. Your love surround us. Spirit of God, for fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done. Hear us in heaven. Spirit of God, Spirit of God, for fresh on us. We need your presence.
kingdom come, your will be done here as in heaven. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones, and dominion, all powers and position. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones, Lord, all thrones, and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Oh, your people sing, you are holy to the King of Kings, holy, and you will always be holy, holy forever. And the angels cry, and the angels cry, holy, for creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people, Lord, your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. And you will always be holy, 'cause you will always be holy. You will always be holy, holy forever. And Father, you will always be holy, 'cause you will always be holy, and you will always be holy, holy forever. Holy
you deserve all our praise. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says, clap your hands, all you people. Shout unto God with a voice of triumph. Oh, shout unto God with a voice of triumph. Praise His name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Hallelujah. Make a joyful noise unto the Lord our God. Praise God, hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Oh, we praise you, we glorify you, Lord. You deserve all our worship. And Father, we thank you for your glory in this place. Lord, the only attraction in this place is your presence. It's you alone. And not to us, Lord, but to your name we give you glory. Hallelujah. Father, we thank you for in your presence there's fullness of joy. Oh, the joy of the Lord. The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is my strength. Come on, declare it. The joy of the Lord is my strength. Here in your presence, Lord, is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. And so, Lord, we delight in your presence today. We want to just to enjoy you. Oh, words are not enough to praise you. Songs are not enough to thank you. That's why we're here, Lord. Nagpapasalamat kami sa biyaya mo, Panginoon. It's all by your grace and your grace alone. And we're thankful, Lord. We're grateful for what you have done sa aming buhay. And maraming salamat, Panginoon, dahil lalo mong ilalagay yung hunger and thirst sa aming mga puso to know you, to spend time with you more and more each day. And Lord, tulungan mo kami, unahin ka lagi sa lahat ng oras. That we will go back to the heart of worship. That it's all about you, the Lord Jesus, our Lord, our God, our Savior, our King. Help us to discipline our body and make it our slave so that when we preach the word, we will not be disqualified, Lord. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, disiplinahin namin ang aming mga buhay. Ngayon pa lamang, Panginoon, if we want to be used by you, we need to prepare ourselves, Lord. And so, it is necessary, Lord, na magkaroon kami ng spiritual discipline ngayon pa lamang. Dahil hindi mo kami dinesign, Lord, na maging stagnant at di lumalago. Your will for us, Lord, is to grow daily in your presence, in your courts, Lord. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa biyaya mo. And tanggapin mo po ang lahat ng aming papurit, pasasalamat, pagpapurit, pagsamba na galing sa aming mga puso, sa aming buhay. We enthrone you in this place, Lord. We exalt your name, Father. Be glorified right now. Be glorified in our lives, Lord. Lord, wala kami ng ibang iniling kundi ikaw mismo ay maranasan ka namin ng personal. And Lord, I pray that you have encountered your people today. I pray, Lord, that they have personally encountered you. May these people, Lord, experience you
These are your people, your children. And so I pray, Father, that bigyan mo sila ng fresh encounter with you today. Renew, restore, refresh their lives, Lord, in your presence. Only in your presence, Lord. And we give you praise, Lord, sa kabutihan mo, sa katapatan mo sa aming buhay. And today, Lord, nagpapasalamat kami sa gagawin mo sa aming buhay sa mga susunod na araw. And Lord, especially this week, sa bagong linggo na binigay mo sa amin. Prepare our lives, Lord, for something supernatural, something good is about to happen in your church, Lord. And so I declare, Lord, gawin mo kaming handa sa pagtanggap ng malaking pagpapalang hinahanda mo para sa aming buhay. So that we'll become a good steward to handle the resources that you're about to give us. And I pray, Lord, na lalo kami magutom sa salita mo, mauhaw sa presensya mo. Lagi ka naming naisin, Lord, at tawagan, kausapin, makipag-ugnayan sa bawat araw. Ulayin mo rin, Lord, ang lahat na nanonood sa online. May they also worship you, Lord. May they also praise you, Lord, in their homes. Ano man ang mga kadahilanan ng di nila pag-attend ngayong araw, ay dalangin namin, O Diyos, na makasama namin sila sa susunod na linggo. I also pray, Lord, that you'll continue to give them the heart about this sa amin. Give us an understanding heart so that we may apply all the words na natutunan namin ngayon. We will pray and fast and enjoy our meditation of the Word of God. Lord, nakakabili kami ng mga mamahaling gadgets at kung ano-ano pa. But Lord, I pray na magkaroon kami ng personal Bible mismo. That we can read, study, and meditate daily, Lord. And salamat, Panginoon, sa application nito sa aming buhay. Turuan mo kaming manalangin. Turuan mo kami, Panginoon, na lalo kaming lumago, mag-mature sa aming spiritual life. Lord, ang mga babies ay hindi na nanatiling baby. Ang mga bata ay hindi na nanatiling bata. Gaya naming mga tumatanda, Panginoon, sa aming paglaki, sa aming pagtanda. Ninanasa namin, Panginoon, na lumago rin at tumanda rin ang aming spiritual na buhay. Kaya tulungan mo kami, Lord, maging disiplina sa aming mga spiritual upang maging kagamit-gamit sa iyong kaharian. And today, Lord, ano naman din ang mga personal prayers ng iyong mga anak ay iyong dinggin sa pangalan ni Jesus. Pagbalayan mo rin, Lord, ang mga nasa online, nasa lugar man sila ngayon, mga taga Muntinlupa, or sa mga taga Bulacan, Lord, sina yung buong Santiago family, sina Eman, Lord. Even ka na Ate Deb sa Belgium, kay Miguel, Lord, sa families niya rin doon, ay ingatan mo sila, Panginoon. We pray for your protection and your divine health sa kanilang mga buhay. And Lord, soon, this year, makasama rin namin sila personal sa paglilingkod sa iyo. And even, Lord, I pray na ikaw po magbigay ng kapagpapala sa bawat isa. Come on, lift up your hands to heaven and receive the blessing of the Lord. The Lord bless us and keep us. The Lord cause His face to shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift up His countenance upon us and establish us in your everlasting peace. Lord, right now we are praying, interceding, Lord, sa buhay ni Nico Robles, yung kapatid, Lord, ni Kat, na nasa ICU ngayon. We are interceding, pinagkakaisa naming lahat ngayon, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, isaayos mo po yung naging bleeding sa kanyang utak sa pangalan ni Jesus. Lord, we decree and declare, we plead the blood of Jesus sa kanyang ulo, sa kanyang buhay. Mula ulo hanggang talampakan, let your blood, Jesus, flow supernaturally and bring healing in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord, dinideklara namin ang kagalingan sa kanyang buong lupang katawan kay Nico, Lord. We declare by faith, Lord, that you will extend his life. Bibigyan mo siya ng extension, Panginoon, ng buhay upang magamit na para maglingkod sa iyo. In the name of Jesus. And Lord, I pray that the prayers, the united prayers of your church be answered right now by faith. Send forth your angel right now na naka-assign kay Nico and bring the answer to our prayers that you will heal him right now in Jesus' name. And Father, I pray for healing also kay Nanay Reddy. Even Lord, dun sa ate rin ni Eliza, Panginoon, ang kadahilanan ba't di siya nakating ngayon. Kung nanonood siya, Lord, I pray that you extend your hands sa ate ni Eliza para magkaroon ng kagalingan sa pangalan ni Jesus.
And Lord, sa aming mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kakilala na may sakit at karamdaman ngayon, as we mention their names personally in our prayers, Lord, let the hand of God heal them in the name of Jesus. In Jesus' name. Salamat, Lord, for you are our healer. Even, Lord, i-heal mo yung heart namin. I-heal mo yung minds namin, Lord, with your peace. Guard our hearts and minds with your peace, Lord. Let your healing supernaturally flow sa aming buhay, Panginoon. To heal our hearts emotionally, our minds mentally, to heal our bodies physically, and our spirit, Lord, spiritually. I declare, Lord, that you will continue to make your face to shine upon us, Lord. We are all just light bearers. Help us to send the light sa mga tao na paligid sa amin. And even, Lord, we pray for our personal families, mga magulang ng bawat isa, mga kapatid, kamag-anak, Lord. Dilangin namin, O Diyos, na soon ay makasama rin namin sila, magkaroon sila ng kaligtasan, makasama namin silang magpuri, maglingkod sa iyo dito sa church, Lord. Maraming salamat, Lord, sa anong pagpalain mo lahat ng mga nagtatrabaho, mga nag-aaral, Lord. Ikaw po mag-provide ng lahat ng pangangailangan. Especially, Lord, sa mga nag-exam, mga nagdidepend sa thesis, or may mga mag-OJT, Lord, I pray, pagpalain mo silang lahat. Sa mga nagtatrabaho, Lord, I pray for increase sa kanilang work, Lord. Spirit of excellence sa kanilang mga performances. And even, Lord, promotion sa kanilang mga salaries, positions, in Jesus' name. Sa mga nag-aabang at nag-aantay pa ng mga pagpapala, Lord, ikaw po ang siya magkaloob sa bawat isa. Let the answers to our prayers, Lord, happen in Jesus' name. At maraming salamat, Lord, sa rest na aming na-experience ngayon sa presensya mo. Thank you, Lord, dahil pinangako mo yun, that you come unto me, all you are weary and heavy laden, and I will give you rest. Lord, salamat, because we have found rest right now in your presence. And so we praise you and thank you, Lord, for your goodness and faithfulness sa aming buhay, Lord. Thank you, Lord, for surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we will all dwell in the house of the Lord forever and ever. Thank you for being our shepherd. So lead us, guide us, protect us, and continue to give us a sweet fellowship with you, Holy Ghost. And maraming salamat po, Lord, that your good, acceptable, and perfect will be done in our lives. In Jesus' name we pray. Amen.